Huwag po nating pagalitan ang batang nagsisinungaling. Senyales po yan na gumagana ng maayos ang utak ng anak mo. Instead po, turuan natin siya ng tama at huwag po tayo magpapanik. Panoorin mo hanggang dulong itong video ito para mas maintindihan natin. New day guys, no? Yung parenting content na naman po tayo. Sino po dito nakaranas na nahuli natin ang anak natin na nagsisinungaling tungkol sa sirang baso o dahil sa hindi niya ginawang assignment? Ang una po nating reaksyon, galit agad tayo at sermon agad-agad na may kasamang huwag kang magsisinungaling. Pero ito po ang katotohanan dapat nating malaman ngayon. Huwag pagalitan ang batang nagsisinungaling. Opo, daddy at mami, tama po ang narinig mo. Ang pagsisinungaling ng mga bata ay madalas na itinuturing nating problema sa asal. Pero madalas po na senyales yan na umuunlad ang pag-iisip at reasoning ng anak mo. Kailangan po ng anak nyo ng malawak na imagination at kakayahan niyang unawain ang iisipin ng ibang tao. Yan po yung tinatawag ng eksperto na theory of mind. At kakayahan unawain ang iisipin ng ibang tao para makapagsinungaling. Ibig sabihin lang guys, matalino ang anak mo. Kaya sa halip na sigawan mo agad yan, gamitin po natin ang pagkakataong yan para turuan siya ng tunay na halaga ng pagsasabi ng totoo. Gawin po natin yan guys, gamit ang tama lesson na acronym natin for today. Ito po ang 4 na hakbang para ituro ang pagsasabi ng totoo sa anak natin. Ang goal po dapat natin na hindi parusahan ng pagsisinungaling ng anak, kundi po gabayan siya ng sabi ng totoo. First letter natin guys, no, T or tanong. Huwag magtanong na may sumbat. Iwasan po natin guys ang pagtatanong sa anak natin na parang may panghuhusga agad. Ikaw bang sumira niyan? Huwag kang magsinungaling. Sa halip po guys, ihanda po muna natin ang anak natin. Magtanong po muna tayo sa kanya na may pangunawa. Nak, nakita ko sira yung baso. Anong nangyari? Yun ang tanong natin dapat. Second letter natin guys, no, A or aral. Ituro at iaral natin sa anak natin ang pagsasabi ng totoo. Ipaliwanag natin sa kanya ang consequences ng pagsisinungaling. Na hindi tungkol yan sa parusa pag nagkamali, kundi tungkol po yan sa pagkakaroon ng tiwala ulit. Sabihin natin sa anak natin, mahal kita nak, pero kapag hindi ka nagsabi ng totoo, malulungkot ako. Third letter natin guys, no, M or motivation. Unawain ang motivation ng anak mo. Bakit kaya siya nagsinungaling? Takot ba siya sa parusa mo? Gusto ba niyang gayahin ang nakita niya sa TV or internet? Hanapin po natin guys ang ugat ng pagsisinungaling ng anak mo at i-address po natin yan. Fourth letter and last letter natin guys, no, A or action. I-correct po natin ang anak natin ng may action at walang sermon. Kapag nagsabi po siya ng totoo, purihin po natin ang pagiging honest ng anak mo. Kahit may ginawang mali yan guys, i-separate po natin ang issue ng pagkakamali sa issue ng pagsisinungaling. Ang pagiging honest po, dapat lagi may positive reinforcement yan. Kaya guys, ngayon ko na-realize, ang pagsisinungaling ng anak mo ay isang panawagan para sa tiwala at pag-unawa natin. Kaya po dapat, huwag po natin pagalitan agad ang anak natin. Intindihin po natin kung saan siya nanggagaling. Kaya huwag po tayo magpanik o magalit agad mamis at daddies. Gamitin po natin ang tama lesson para turuan ng anak natin maging honest dahil mahal niya tayo. Hindi dahil sa takot siya sa parusa na ibibigay natin. Ang statement po natin, huwag pagalitan ang batang nagsisinungaling ay dapat opo. Gawin po natin opportunity yan para gabayan at turuan ng anak natin. Kasi yan po ang susi para lumaki siyang honest at may tiwala sa sarili niya. I-guide po natin siya gamit ang tama lesson na sinabi natin kanina. Ikaw daddy at mami, anong pinakahuling pagsisinungaling o palusot ang nagawa ng anak mo sa'yo? I-share mo naman sa chat box paano mo ginabayan at paano mo kinorek ang anak mo.